Sa ilalim ng tulay na ito sa Barangay Tanyong Bayan, Malabon City, naabutan naming papasok si Aling Purificasyon Diamzon. 21 taon na silang nakatira dito sa maliit, masikip at delikadong bahagi ng tulay. Danger zone kung tawagin ito ng pamahalaan. Ito si Alto. Dito pa kami naliligo. Dito kami nagbabawas. Itong bahagi na to, ito pang aming tulugan. Yan, ganyan lang po kami yan. Ganyan lang po ang kusina ko. Sa maliit na kwartong ito, kasama niya ang 2 anak at 1 apo. Kapag tumataas ang tubig sa ilog, kailangan raw nilang ilipat ang kanilang mga gamit sa itaas ng tulay. Pag naman labag sa kalooban ko, siyempre takot ako. Siyempre mainit, walang ilaw. Ano lang po, sa tubig, bumibili lang kami sa tawid. Ang binili lang namin dito, pako. Tapos namumulot lang kami ng mga tabla. Yung puro pulot lang. Makailang ulit na raw nagkaroon ng demolisyon sa ilalim ng tulay na ito. Pero hindi naman daw sila nabibigyan ng malilipatan. Kaya katulad ng kanilang kapitbahay, bumabalik sila sa ilalim ng tulay at muling nagtatayo ng masisilungan. Talagang wala akong bahay na matitirahan. Kahit pang-upa, hindi ko kayang umupa. Nangangarap pa rin si Aling Purificasyon na magkaroon ng disente at sariling tahanan. Bago man lang sana ako pumikit yung mata ko, may bahagi ko sa mga anak kong may iwan. Mahigit 20,000 informal settler families na hindi pa naililikas mula sa danger zone sa Metro Manila. Makailang ulit na rin naming naidokumento ang pakikipagsapalaran ng mga nakatira sa danger zones. Itinuturing na delikado ang mga lugar na malapit sa riles ng tren, dump site, tabing dagat, pati na ang mga nakatira sa paligid ng waterways sa Kamaynilaan. Ang problema sa pabahay para sa mga nakatira sa mga danger zone nila yung tugunan ng nakaraang administrasyon. Taong 2013, nilagdaan ng Memorandum Order 57 kung saan naglaan ng gobyerno ng 50 billion pesos para sa pabahay. Inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG sa koordinasyon ng National Housing Authority o NHA na matutulungan mabigyan ng relocation site ang mga pamilyang nasa danger zone, partikular ang nasa major waterways sa Metro Manila. Target na ma-relocate ang mahigit 100,000 pamilya. Yung 6 na relocation sites dito sa Pandi, Bulacan ay bahagi ng 50 billion peso project ng nakaraang administrasyon para mailipat ang nasa mahigit 100,000 pamilya na nakatira sa mga danger zones sa Metro Manila.